Ngayong araw nga na to ay magugupit tayo ng ating mga manok. 3 piraso silang gugupitan natin. Itong hawak ko na to ay ang red kelso. Tapos process natin sa SBR. At yung dalawa naman ay tapi at saka sweater naman yung cross nila. So ito yung inuna natin na gupitan at napakagandang manok na to. Napaaga lang yung paggugupit natin sa kanila dahil napansin natin na masyadong tabon na sa kanilang mata. Maaaring makaapekto dun sa mata nila, maaaring maduling sila. Kaya sa edad na 6 na buwan ay gugupitan na natin sila. Kasi sayang naman yung ating manok kung magkaroon ng diferensya yung mata. Okay lang sana kung yung palong nila ay medyo nakatumba lang konti, pero yung sa kanila kasi halos bagsak na bagsak talaga. At ito nga isang kasama sa ginupitan natin, ang tapi cross natin sa sweater. Yan, magkakasing edad niya mga yan, pero magkakaiba ng inahin na ginamit natin sa kanila, yung mga materialis natin. Diyan natin nilagay yung ating mga manok para hindi tayo mahirapan magpakain sa kanila, kasi kung nakatali sila at doon natin sila papakainin ay malamang aagawan lang sila ng mga inahin natin na nakagala, yung mga bitaw natin na inahin. At dyan yung nag-iwan tayo ng 4 na nakatali dyan dahil wala tayong mapaglagyan na kulungan. Halos yung lahat ng kulungan natin ay punong-puno ng laman. At ito nga, yan pa yung isa sa ginupitan natin. Napaka gagaling tong mga manok na to. Okay yung mga laro nila. Wala tayong masabi. Ang gagawin natin ay pabukayin yung mga katawan nila at patibayin pa. Masarap yung ganitong ginagawa natin na libangan. Hindi lang yung puro trabaho ang ginagawa natin. Kaya pag-uwi natin ng ating bahay or pag-day off natin, dyan tayo nakapokus sa mga alaga natin. So pag may pasok naman tayo, tumitingin dyan yung anak natin na bunso, yun, sinisilip-silip niyan kasi nga may mga mababait na bumibisita sa ating mga manukan. Yan na yung ating mga sisiw na huling palahi natin. Ayan, medyo nakikita na natin kung alin yung lalaki at babae dyan. At pinagpaplanuhan na natin na ibaba yung mga babaeng sisiw natin. Kasi masyado na tayong maraming pinapakain. Ginagawa natin dyan, pag mga babae ay pinibitawan natin sila at doon na natin sila binibigyan ng patuka para hindi na sila mag-agawan doon sa mga lalaki natin na kinukulong. Kasi pagdating sa pagpapakain, mas malalakas kumain ang mga babae kaysa sa lalaki. Mas matitindi yan. At yan yung ating bulik natin na gustong gusto ko yung kulay niya. Ayan dyan, kung makikita mo, makita nyo, ang dami nating bitaw na mga inahin. Puro inahin yan. At yung mga puti natin, magaganda yung sukat ng mga yan.
mahaba yung kanilang binti at saka yung mga pencil fit sila. Kaya masusubukan natin kasi first time natin na mag-breed na hindi natin materialis yung inahin. Pinahiram lang sa ating inahin at ayan yung naging resulta. At ito yung ating 1/4 na SBR na lang to. Puro crosses yung ginagawa natin, puro crossbreed tayo. Hindi pa tayo nakakapag-puro talaga. Yan yung ating mga ginawang kulungan para sa mga tandang natin. At yan yung SBR natin na yan, 1/2 na yan, 1/2 bloodline ng SBR. Naka-isang pasa na siya sa exam. And then yan yung isang sa mga pinaparami natin. Nung isinabak natin to sa exam ay medyo nag-alangan pa tayo kasi nung time na yun biglang may pumatak sa kanya mula sa kanyang ilong. Hindi na natin sana itutuloy kaso ando na eh. Ang ginawa natin ay pinisilan na natin yun para makarelax yung